Ka-Express, isang malaking development sa mundo ng basketball ang muling pagbalik sa court ng Filipino center na si Kai Sotto matapos ang halos isang taong recovery mula sa isang seryosong injury. Para sa maraming fans ng Gilas Pilipinas, ang comeback na ito ay hindi lamang simpleng pagbabalik sa laro. Ito ay mahalagang hakbang sa patuloy na paghahabol ng Pinoy Giant sa kanyang pangarap na makarating sa National Basketball Association or NBA. Ang 7'3" center na kasalukuyang naglalaro para sa Koshigaya Alphas sa B-League ng Japan ay nagkaroon ng matinding setback noong January 5, 2025 matapos mapunit ang kanyang ACL or anterior cruciate ligament sa kaliwang tuhod habang naglalaro sa isang league game. Ang ganitong injury ay karaniwang nangangailangan ng mahaba at masusing rehabilitation period, kadalasang umaabot ng hanggang 1 taon bago makabalik ang isang atleta sa full competition. Dahil dito, napilitan si Kai Sotto na lumiban sa maraming international commitments ng Gilas Pilipinas, kabilang ang 2025 FIBA Asia Cup upang bigyang priority ang kanyang recovery and rehab program. Matapos ang halos 12 buwan ng therapy and conditioning, tuluyan siyang nakabalik sa game action noong January 24, 2026 sa isang laban ng Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Bagamat limitado ang kanyang minuto sa unang laro ng kanyang pagbabalik, malinaw na ito ang simula ng kanyang bagong chapter matapos ang injury layoff. Makalipas lamang ang ilang linggo, nagpatuloy ang kanyang progress nang maabot niya ang 1,000 career points milestone sa B-League noong February 1, 2026. Isang indication na unti-unti siyang nakakabawi sa kanyang dating form. Para sa Philippine basketball community, ang comeback na ito ay isang mahalagang signal na ang isa sa pinaka-promising Filipino big men ay patuloy na lumalaban upang maabot ang mas mataas na antas ng professional basketball. Sa edad na 23, ang kanyang pagbabalik ay nagbibigay muli ng pag-asa sa mga taga-suporta na ang pangarap ng isang full-time Filipino NBA player ay nanatiling posible. Bago ang kanyang comeback, dumaan si Kai Sotto sa isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang professional career. Noong January 5, 2025, habang naglalaro para sa Koshigaya Alphas sa B-League, nagtamo siya ng ACL tear sa kaliwang tuhod sa isang laban-laban sa Seahorses Mikawa. Ang ACL injury ay isa sa pinakamabigat na injury sa basketball dahil direktang naapektuhan nito ang stability ng tuhod. Isang critical na bahagi para sa isang 7'3" center na umaasa sa footwork, rebounding, and rim protection. Matapos ang injury, agad siyang sumailalim sa surgery at nagsimula ng mahabang rehabilitation process. Sa karamihan ng athletes, ang ganitong injury ay nangangailangan ng 9 hanggang 12 months of recovery bago makabalik sa competitive basketball. Habang nasa rehab, napilitan siyang lumiban sa ilang mahalagang tournaments ng Gilas Pilipinas kabilang ang 2025 FIBA Asia Cup. Para sa national team, malaking pagkawala ang kanyang absence dahil si Kai Sotto ang pangunahing rim protector and interior presence ng Gilas lineup. Sa kabila ng setback, patuloy siyang nagtrabaho sa kanyang conditioning program. Sa mga training updates noong huling bahagi ng 2025, nagsimula na siyang muling mag-shooting drills and light workouts habang patuloy ang pagpapalakas ng kanyang tuhod. Ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025, target niya ang January 2026 bilang posibleng timeline ng kanyang pagbabalik sa laro, eksaktong 1 taon matapos ang injury. Para sa maraming basketball analyst, ang recovery timeline na ito ay isang magandang indikasyon na naging maayos ang kanyang rehabilitation program. Ang pagbabalik sa tamang kondisyon matapos ang ACL tear ay kadalasan nangangailangan ng maingat na management upang maiwasan ang re-injury. Habang papalapit ang 2026 season, unti-unting bumalik ang kumpiyansa ng fans and coaches na makikita muli si Kai Sotto sa professional court. Dumating ang pinakahihintay na sandali noong January 24, 2026 nang tuluyang makabalik sa game action si Kai Sotto matapos ang halos 1 taon na pagkawala dahil sa injury. Sa kanyang unang laro pagkatapos ng rehab, naglaro siya para sa Koshigaya Alphas sa B-League kung saan limitado muna ang kanyang playing time habang dahang-dahang ibinabalik ang kanyang conditioning. Bagamat maikli lamang ang kanyang unang stint sa court, mahalaga ang comeback na ito dahil ipinakita nito na matagumpay niyang nalampasan ang isang injury
na kadalasang nagiging career-altering para sa maraming basketball players. Sa mga sumunod na laro, unti-unting lumalakas ang kanyang performance. Noong February 1, 2026, naabot na niya ang isang personal milestone nang maitala ang 1,000 career points sa B-League. Isang achievement na nagpatunay na patuloy ang kanyang contribution sa liga. Pagdating ng March 29, 2026, nag-record siya ng career-high 19 rebounds sa isang double overtime game laban sa Yokohama. Indikasyon na bumabalik na rin ang kanyang dominance sa rebounding and interior defense. Ang mga performances na ito ay mahalaga hindi lamang para sa kanyang team, kundi pati na rin sa kanyang personal career trajectory. Para sa isang international prospect tulad ni Kai Sotto, ang consistent playing time and strong production sa professional leagues ay critical kung nais niyang muling makakuha ng interest mula sa NBA scouts. Ang comeback ni Kai Sotto ay may malaking implikasyon hindi lamang para sa kanyang kasulukuyang career sa Japan, kundi pati na rin sa matagal na niyang hinahabol na pangarap na makarating sa National Basketball Association. Matatanda ang nagdeklara si Kai Sotto para sa 2022 NBA Draft, ngunit hindi siya napili. Gayunpaman, patuloy siyang naglaro sa international leagues upang mapabuti ang kanyang game at maipakita ang kanyang potential sa global basketball stage. Sa kasalukuyan, ang kanyang development sa B-League ay itinuturing na mahalagang bahagi ng kanyang growth bilang professional big man. Ang liga sa Japan ay patuloy na nagiging platform para sa mga international prospects na gustong makakuha ng exposure sa global scouts. Para sa isang player na may taas na 7'3", ang kanyang contribution ng size, rim protection, and improving perimeter skills ay nananatiling interesting profile para sa modern basketball systems. Gayunpaman, mahalagang factor ang kanyang health moving forward. Ang ACL injury ay isa sa mga pinaka-sensitibong injury sa professional sports, kaya ang kanyang ability na manatilang healthy at makapaglaro ng buong season ay magiging susi sa susunod na yugto ng kanyang career. Para sa Gilas Pilipinas, ang kanyang pagbabalik ay malaking boost sa front-court rotation ng national team, lalo na sa mga susunod na international tournaments kung saan mahalaga ang kanyang height and defensive presence. Sa mas malaking larawan, ang comeback ni Kai Sotto ay isa pang halimbawa ng resilience ng Filipino athlete sa international stage. Matapos ang isang taon ng rehab, muli siyang bumalik sa court. At para sa maraming fans, ito ay simula pa lamang ng panibagong chapter sa kanyang basketball journey. Kung magpapatuloy ang kanyang development at manatiling malusog sa mga susunod na season, nananatiling buhay ang posibilidad na balang araw ay makita ang isang Filipino center na naglalaro sa NBA hardwood. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.